Hello everyone and hello Capricorn. Itong reading ay para sa March 2026. Bubunot tayo para sa inyong general reading, relationship reading, and additional advice cards na gustong iparating ng universe for you. Sa channel na to, goal natin na magbigay ng gabay gamit ang light from the Creator. Bago tayo magsimula, alam nyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ang hiling natin para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay mula dito sa Hulawan. Thank you. Capricorn, ang March mo ay sinisimulan ng Three of Wands reverse sa past. Doon muna tayo sa nakaraan. Alam mo yung feeling na ang dami mong plinano pero parang walang nangyayari. Yan ang Three of Wands reversed. Pakiramdam mo yata noon na stuck ka o kaya naman ay nagkamali ka ng timing sa mga investment o projects mo. Imbis na umusad, parang naging waiting game na walang kasiguruhan ang buhay mo. Siguro may mga opportunities na dumaan pero hindi mo nakuha o kaya naman ay naging masyadong maliit ang vision mo kaya hindi ka nag-grow. Sayang ang effort, 'di ba? Pero aminin natin, naging disappointment talaga sa iyo ito. Talagang naging disappointment talaga sa iyo to. Nahihirapan kang makita ang bigger picture kasi nakakatutok ka sa mga delays. Ang ending, napagod ka kakahintay sa barkong hindi naman pala darating sa pier mo. You have the Hermit in reverse sa present mo. Capricorn, ngayong March, ito ka. Imbes na gamitin mo ang oras para mag-reflect ng maayos, parang mas pinipili mong i-isolate ang sarili mo sa maling paraan. Masyado kang nagiging mapag-isa. Pero ang totoo, nalulungkot ka lang at feeling mo walang nakakaintindi sa'yo. Feeling mo siguro ay loner ka by choice. Pero ang totoo, umiiwas ka lang sa realidad. Imbes na makahanap ka ng inner peace, puro ingay at self-doubt ang nasa isip mo ngayon. Masyado kang mapanghusga sa sarili mong mga pagkakamali. Huwag mong masyadong ikulong ang sarili mo sa loob ng kwarto o sa loob ng sarili mong isip. Ang pagiging tahimik, Capricorn, ay okay lang kung may natututunan ka. Pero kung ginagamit mo lang to para magdrama, talagang madi-distract ka lang sa mga dapat mong gawin ngayong buwan. You have the Seven of Swords or the Seven of Wands reverse sa potential energy mo. Ang energy na nakapaligid sa iyo ay medyo nakakapanghina. Para kang sumusuko sa laban bago pa man magsimula ang main event. Sobrang overwhelmed ka sa mga pressure mula sa trabaho or sa pamilya mo. Feeling mo ay pinagtutulungan ka ng mundo at wala ka ng lakas para ipagtanggol ang sarili mo o ang desisyon mo. Nawawala yung dati mong fighting spirit na kilala sa mga Capricorn. Para kang pagod na makipag-argumento kahit alam mong ikaw ang tama. Mag-ingat ka rito kasi baka maging pushover ka. Dahil ayaw mo na ng gulo o pagod, baka hayaan mo na lang natapakan ka ng iba, diktahan ka sa kung anong dapat mong gawin. Nawawala ang conviction mo sa mga bagay na mahalaga sa iyo. You have the Ace of Swords reverse sa advice mo. Magdahan-dahan ka sa pagsasalita at pagdesisyon. Ang Ace of Swords reverse ay babala na magulo ang isip mo ngayon. Hindi ito tamang panahon para gumawa ng major life changes o makipag-break sa kahit anong commitment. Maging maingat ka rin sa mga salitang bibitawan mo dahil frustrated ka. Baka makapagsalita ka lang ng masakit na hindi mo naman talaga sinasadya at mahirap nang bawiin yon. Kulang ka sa clarity ngayon. Kaya huwag kang basta-basta susugod ng walang plano. Ang kailangan mo ay mental rest. Itigil mo muna ang kaka-overthink kung sino ang tama o mali. Palipasin mo muna ang gulo sa isip mo bago mo subukang ayusin ang gulo sa paligid mo. Maging humble ka muna at aminin sa sarili na hindi mo pa alam ang lahat ng sagot. You have the Two of Pentacles reverse sa potential outcome. Kung hindi mo susundin ang advice at magpapatuloy ka sa ganyang state, ang ending mo ay ang Two of Pentacles reversed. Mawawalan ka ng balance sa buhay, mahihirapan kang pagsabayin ang trabaho, pera, at personal na buhay hanggang sa mag-collapse na ang lahat. Magiging magulo
ang finances mo o kaya naman ay magkakaroon ng clutter sa schedule mo na hindi mo na kayang i-handle. Para kang nagja-juggle ng masyadong maraming bola. Tapos nalaglag silang lahat ng sabay-sabay. Sobrang stress ang aabutin mo kung pipilitin mo pa ring magpanggap na okay ka lang. In short, magiging sabog ang takbo ng march mo kung hindi ka titigil para huminga. Imbes na maging productive, mauubos ang oras mo sa pag-aayos ng mga maliliit na problema na pwede naman sanang naiwasan kung naging kalmado ka lang nung una pa lang. Capricorn, pag-usapan natin ang relationships, pwede sa kaibigan, katrabaho o kapamilya. Medyo stagnant at pagod ang vibe ng mga cards mo ngayon, Capricorn. Ito ang breakdown para malaman mo kung ano ba talaga ang nangyayari. You have the Four of Cups reversed as your past. Sa past mo, noong nakaraan, parang wala ka sa mood makipag-interact. Kahit may mga taong lumalapit sa'yo o nag-o-offer ng tulong at bonding, deadma ka lang. Masyado kang naging focus sa kung ano ang wala ka. Kaya hindi mo napapansin yung mga effort ng mga tao sa paligid mo. Para kang nababagot o kaya naman nagtatampo sa mundong ito. Imbes na i-appreciate mo yung relationship, parang iniisip mo na paulit-ulit lang ito. O kaya naman ay hindi ko naman kailangan yan eh. Naging masyado kang choosy o mapili sa kung sino ang kakausapin mo. Dahil dito, nagkakaroon ng gap sa inyo ng taong involved. Pakiramdam nila ay nire-reject mo sila kahit sinusubukan naman nilang maging okay sa'yo. Naging matigas ang loob mo at hinahayaan mong lumipas ang mga magandang pagkakataon na sana ay nagpatibay sa samahan ninyo. You have the Nine of Wands in your present card. Ngayon naman, sobrang defensive mo at sobrang laging naka-guard. Pakiramdam mo ay anytime soon may gagawin silang mali o may mangyayaring hindi maganda. Kaya nakahanda ka na agad makipag-away or umiwas. Pagod na pagod ka na sa drama o sa mga issues nyo, pero hindi ka pa rin bumibitaw. Para kang sundalo na sugatan na pero ayaw pa rin iwan yung pwesto. Masyado kang praning na baka maulit yung mga sakit sa past. Kaya ang ending, hindi ka nagiging relax kapag kasama nila. Ang bigat ng dalang energy nito kasi imbes na mag-enjoy ka, nagiging test of endurance ang relationship. Laging may tension at laging may distrust. Imbes na pagmamahal o respeto ang namamayani, survivor mode ang pinaiiral mo ngayon. Capricorn, you have the Two of Swords as your potential energy. Ibig sabihin, malapit ka nang humarap sa isang sitwasyon kung saan kailangan mong mamili. Pero ang totoo, ayaw mong itong makita. Binubulag-bulagan mo ang sarili mo para hindi mo kailangang mag-decide kung itutuloy pa ba ang samahan o hindi. Magkakaroon ng stalemate or deadlock, walang gustong magpakumbaba at walang gustong gumalaw. Pero para kayong nasa gitna ng kalsada na parehong nakatayo lang at naghihintay kung sinong unang aalis. Ang hirap mag-move forward kapag pareho kayong takot harapin ang katotohanan. Ito yung phase na truce muna. Pero hindi dahil okay na kayo, kundi dahil pagod na kayong mag-isip. Delikado to kasi pwedeng mag-lead sa matagal na hindi pagkakaunawaan dahil lang sa takot kang gumawa ng maling move. Capricorn, you have the Six of Pentacles reversed as your advice. Tingnan mo ng mabuti kung sino ang laging nagbibigay at sino ang laging tumatanggap. Sa Six of Pentacles reversed, parang nagiging one-sided na ang relationship. Itigil mo muna ang pagbibigay ng masyadong maraming effort, pera, or emosyon kung wala ka namang nakukuha pabalik. Huwag kang pumayag na ma-drain ka lang habang yung isa ay komportable lang. Kung pakiramdam mo ay ginagamit ka lang o hindi ka pinapahalagahan, kailangan mong mag-set ng boundaries. Hindi masamang maging madamot sa oras at energy mo kung hindi naman ito deserve ng kabilang panig. Re-evaluate mo kung sino ang totoong nandyan para sa'yo.
Huwag kang matakot na sabihin, hindi ko na kaya ibigay ito. Ang healthy na relationship ay may bigayan. Hindi pwedeng ikaw lang ang laging taya habang sila ay nanonood lang. Capricorn, you have the Ace of Wands reverse as your potential na card. Kung hindi mo aayusin ang boundaries mo at hahayaan mo lang ang gulo, ang outcome ay Ace of Wands reverse. Ibig sabihin, mawawalan talaga ng spark o gana ang relationship nito. Yung excitement at drive na ayusin ang mga bagay-bagay at tuluyan nang mawala, magiging dead end ang lahat. Wala nang bagong ideas, wala nang growth at puro na lang false starts. Kasi kahit subukan nyo pang mag-start fresh, kung hindi nyo inayos yung foundation, babalik at pabalik lang kayo sa pagiging pagod at walang gana sa isa't isa. Maaaring mauwi ito sa tuluyang paglayo ng loob, parang kandila na unti-unting nauubos ang apoy hanggang sa mamatay na lang ang relationship ninyo. Mahirap ba ibalik ang gana kapag umabot na sa puntong ito, kaya habang maaga pa, kailangan mong magdesisyon kung worth it pa ba ang pagod mo. Advice card sa tayo. Kung nakatulong sa inyo ang reading na to, please subscribe, follow, hit the like button, and huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel. Capricorn, your first advice card is the power of prayer. Ang unang kailangan mong gawin ay ibigay na sa itaas ang lahat ng bigat na nararamdaman mo. Sa halip na sarilinin mo ang problema at ma-stress sa paano, isurrender mo ito para sa healing at pag-angat ng loob mo. Maging open ka sa mga himala dahil ang resources ng langit ay walang hanggan. Naghihintay lang ang mga sagot sa mga dasal mo. Pero tandaan mo, kapag may naramdaman kang pahiwatig o divine guidance, pagkatapos mong magdasal, kailangan mo rin kumilos at sundin yun. Your next advice card is abundance mindset. Huwag mong isipin na ang kaginhawaan or ang abundance ay darating pa lang sa future. Kung palagi mong sasabihin na balang araw magiging okay din ako, palaging isang araw ang layo niyan sa'yo. Simulan mong isipin at banggitin na sa kasalukuyang sandali, right now, marami ka ng blessings. So hanapin mo yung mga blessings na yun sa buhay mo. And magkaroon ka ng mindset na ito, na may mga blessings na ako ngayon. Ito yung mga blessings na meron mo. Pansinin mo sila. Kapag ang mindset mo ay meron ako ngayon, yan ang magma-manifest sa buhay mo. Baguhin mo ang pananalita mo mula sa kakulangan patungo sa kasapatan. Capricorn, your next advice card is divine timing. May tamang panahon para sa lahat ng bagay. Ang Diyos ay nagbibigay sa oras na handa na tayo. Walang dumarating ng maaga at walang umaalis ng masyadong mabilis. Magtiwala ka sa perpektong timing ng langit kahit na pakiramdam mo ay nadidelay ang mga plano mo. Minsan ang wait ay hindi naman no, kundi paghahanda lang para sa mas bonggang resulta na hindi mo pa nakikita ngayon. Capricorn, your next advice card is hardship. Tanggapin mo kung ano man ang nangyayari sa buhay mo ngayon, gaano man ito kalabo o kasakit. Mahirap man intindihin, gamitin mo itong pagkakataon para mas lalong magtiwala sa gabay ng itaas. Sabihin mo sa sarili mo na sayo ako, Panginoon, at hayaan mong dalhin ka niya palabas sa hirap na ito. Ang bawat pagsubok ay may lesson na kailangan mong baunin para sa susunod na chapter ng buhay mo. Capricorn, your next advice card is Snow Leopard, self-reliance. Malakas ang iyong independence at sanay ka mag-isa. At okay lang yon. Sa panahong ito, importante ang integridad at ang pagtitiwala sa sarili mong diskarte. Mas mabuting invisible ka muna o tahimik lang habang ginagawa ang mga plano mo. Gamitin mo ang iyong intuition, hayaan mong mag-unfold ang buhay mo sa isang tahimik pero perpektong paraan nang hindi mo kailangang ipagsigawan sa lahat ang bawat move mo. Now, our next advice card is treasure your loved ones. Sa gitna ng lahat ng stress at pagiging independent mo, huwag mong kakalimutang pahalagahan
ang mga taong nagmamahal sa iyo. Importante ang magmahal ng malalim at ipakita ito sa kanila. Huwag mong hayaan na dahil sa pagod o gulo ng isip mo ay mailayo mo ang loob mo sa mga taong tunay nagmamalasakit sa iyo. Sila ang support system mo, kaya bigyan mo sila ng oras at atensyon. Your crystal advice card is Charoite, spiritual protection. Huwag kang matakot dahil binabantayan ka at protektado ka. Physically, emotionally, at pati ang energy mo ay nababalot ng divine protection. Anumang negative vibes or pagsubok ang dumating, alam mong hindi ka pababayaan. Safe ka? Kaya pwede mo nang pakawalan yung sobrang pag-aalala. Magpahinga ka sa katotohanang may mga anghel na nakapaligid sa iyo para gabayan ka sa bawat hakbang. And most of all, huwag mong kakalimutang maniwala sa Diyos at magdasal ka sa Kanya. Yan ang reading ninyo. Please follow or subscribe para may aabangan kang forecast for your sign. And always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon. See you sa next reading.